Kamusta na nga po mga master? At sa ngayon ay ating muling ipagpapatuloy na gisahin ang manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie. At ito nga po ang chapter 24 to 30 ng naturang manga. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Sa pag-uumpisa ng kwento ay ipinakita sa atin etong si Jin-Hyuk na muling nagpapahinga sa kaniyang apartment habang nagbabasa ng mga komento hinggil sa matagumpay niyang pag-clear sa Hall of Depraved. Samot-sari nga ang mga naging reaksyon ng mga ito na ayon pa sa kaniya ay lubos namang exaggerated ang ilan sa mga naging payag sa ibang mga pahayagan. At mabuti na lamang at nagsuot siya ng kaniyang maskara. Nangako nga raw sa kaniya etong si Teresa na hindi ibubunyag ang kanyang sekreto kaya't wala na siyang dapat pang ipangamba. At pagkatapos nga niyang kumain ay eto namang Brahms ring ang kanyang pinagtuunan ng pansin kung saan maririnig ang boses ng vampirang si Alice na lubhangang galit na galit sa kaniyang pagtataksil. Ngunit isang masamang ngiti naman ang namutawi mula sa kanyang pagmumuka at kasabay na pinaglaruan ang singsing na nagdulot ng pagkahilo dito kay Alice. Pagkaraan ay muli niya itong tinanong kung ayos na siya. Subalit ipinahayag naman sa kaniya nitong vampira na sila nga daw mga vampira ay hindi nakakalimot ng kanilang pagnanais na magiganti. Kung kaya't muli itong hindi nagustuhang marinig ng binata at mas lalo lamang binilisan ang muling pagpapaikot ng naturang singsing na nagbunsod ng halos sumiwalay na ang kaluluwa ni Alice sa kaniyang katawan. Tumagal pa nga ang kanyang pagpapahirap ng halos 3 oras hanggang sa tuluyan na itong magmakaawa dito kay Jin-Hyuk mga master. Maya-maya ay kaniyang inatasan ito na uminto na sa kaniyang pag-iyak at ninais na lumabas mula sa singsing na agad ngang ikinagulat nitong si Alice. Labis nga itong nagagalak sa nangyari at agarang nagnanais na magiganti mula sa paghihirap niyang dinanas. Ngunit nagtaka siya nung kaniyang masilayan ang kanyang kasalukuyang estado na ayon pa sa binata na bagyan niyang pinagkalooban itong nasabing babaeng vampira ng maliit na porsyento ng kaniyang selyadong estado at sa kaniyang kasalukuyang kalagayan nga raw ay wala pang 1% ng kaniyang tunay na lakas ang magagawa niyang gamitin. Ngunit aniya, magkaganoon man, sa kabila ng kanyang restriksyon ay dihamak na mas malakas pa rin siya kumpara sa mga ordinaryong vampira. Naluha na lamang etong si Alice sa kaniyang kinasadlakan. Buhat ng hindi ito ang klase ng kalayaan na kaniyang hinahangad na agarang pinahinto naman itong binata. Ayon pa nga kay Jin-Hyuk, natuto pa rin niya ang kanyang binitawang pangako na muling ipinagtaka nitong babaeng vampira na marinig. Paglalahad nga ng binata na kaniyang tutulungan siya sa paghiganti sa mga nagtraidor sa kaniya at babawiin ang punong posisyon ng kanilang angkan, kapalit ng pagtulong nito sa kaniyang mga gagawin. Pagkaraan ng kanilang pag-uusap ay in-upload na nga ng system ang kanyang tagumpay hinggil sa raid na inaakala ng lahat ay mauuwi sa kabiguan at walang kaide-ideya ang lahat hinggil sa tunay na katauhan ng taong may maskara na mag-isang naisagawa ang lahat upang magtagumpay. Samantalang eto namang pangunahing karakter ay kasalukuyang nagtungo sa isang partikular na lugar at pinagmamasdan ang isang napakalaking gusali sa kaniyang harapan. Wala nga daw siyang problema sa mga igantet gahamang guild, subalit ang di niya matanggap ay ang pagtangkang paslangin ng mga ito ang isang kagaya niya na hindi niya raw mapapalagpas. Kasabay ng pagsira nito sa pinto nitong gusali at hinarap ang pulutong na mga gwardya na nasa bungad nito kasabay ng pagnanais na wasakin ang kanilang kasuklam-suklam na sistemang pinapairal mga master. Samantalang sa itaas na bahagi ng gusali ay makikita etong lalaking nangangalang Shin na lubos na nagagalit mula sa kapalpakang naisagawa nitong si Park Hae-jin na siyang naatasan sana upang paslangin etong si Jin-Hyuk. Labis siyang dinasisiyahan sa naging takbo ng kaniya sanang pinapagawa na mas lalo lamang lumika ng mga mas malaking gusot. Hindi niya matanggap ang kahiyang naidulot nitong binata sa nakaraan noong kukuha pa lamang ng ranggo etong pangunahing karakter at ang dangal nga raw ng kanilang guild ay labis niyang nayurakan. Patuloy nitong pinahihirapan si Park Hae-jin habang isang katok naman sa pinto ang narinig ng mga nakatayong gwardya sa gilid. Kasabay ng dagliang pagsabog nito na nagbunsod ng pagpapatalsik sa kanila papalayo. Eto pala ay likha ni Jin-Hyuk na agarang kinumpronta si Shin na ngayon nga ay nagtataka sa mga nangyayari. Sinubukan naman itong si Park Hae-jin na muling magpakitang gilas sa kanilang guildmaster at bawiin ang kaniyang dating pagkakakilanlan bilang isang super rookie. Subalit labis siyang nabigla nung tanggalin itong lalaking nasa kaniyang harapan ang kaniyang maskara at napag-alaman na ito pala ay si Jin-Hyuk na agara namang muli siyang pinatalsik papalayo at pinabagsak sa lapag. Nagbanta naman etong si Shin na huwag nga raw umasa pang makakalabas ng buhay mula sa nasabing gusali etong si Jin-Hyuk na kapwa naman ibinalik ng binata ang naturang pagbabanta sa kaniya.
Sinubukan namang lumaban nitong si Shin gamit ang kanyang kasanayan sa espada at iniisip na nahihibang na etong ating pangunahing karakter buhat sa hindi nito pagtutuon ng atensyon sa kaniyang kakayahan habang nagsasagawa ng pag-atake at lubang nagnanais na paslangin na siya. Ngunit nabigla naman siya nang masilayang agarang naputol ni Jinhyuk ang kanyang hawak na espada gamit lamang ang isang maliit na pyesa ng larong shogi at masaya pang ang nasabi na mayroon palang magandang bagay na pambato na matatagpuan mismo sa opisina nitong si Shin. Pagkatapos ay pumesto ito ng magandang pagkakaupo at ngumiti ng maintimidasyon habang nagnanais na kanilang ipagpatuloy ang kanilang pinag-uusapan. Diretsahan namang nagtanong etong guildmaster kung naroroon siya upang magiganti buhat sa tangkang pagpaslang ng mga ito sa kaniya. At nang dahil lamang daw ba doon ay gagawin niya ang ganitong mga bagay na umabot pa sa punto na sisirain ang buong gusali. Ngunit muli lamang siyang kinutusan nito sa noo na dugo ang nagbabagsak sa kaniya sa lapag. Sapagkat ayon sa binata ay lubang hindi niya nagugustuhan ang tono at tabas ng dila mayroon etong si Shin. Ayon naman sa kanyang kaharap na dapat na nga daw siya huminto sa kaniyang mga ginagawa buhat ng sapat na ang gusot na kanyang nilikha laban sa kanila. Pag-isipan nga daw niyang mabuti buhat ng mayroon pa silang 50 mga miyembro ng kanilang guild na kasalukuyang nagsasagawa pa ng raid. Kung kaya't kung papaslangin siya nitong si Jinhyuk ay tiyak lamang na hindi siya patatahimikin ng mga ito sapagkat may kasabihan nga raw na kung buhay ang kinuha, buhay din ang magiging kapalit mga master. Ngunit pinagtawanan lamang nitong si Jinhyuk ang ganoong payag na tanging gumagambala lamang aniya sa kaniyang mahimbing na pagtulog sa gabi kung kaya't kaniya na lamang lilinisin ang kalat na kanilang dinulot at galit na nawikang siya ang huling magsasagawa ng paghihiganti kung kaya't nawa ay mapatawad na lamang siya nitong tumatayong guildmaster sa kaniyang aksyong isasagawa. Hindi naman magawang maunawaan nitong si Shin ang kanyang pinupunto at ngayon ay labis na nagagambala sa aksyong isinasagawa ng binata. Nakasalukuyan nga ay gumawa na ng kaniyang pag-atake na nagpatalsik sa nasabing guildmaster papalabas ng gusali. Makaraan ng kanyang naging aksyon ay muli niyang ibinaling ang atensyon dito kay Park Hae-jin na talagang takot na takot sa kaniyang nasilayan. Ayon pa nga kay Jinhyuk na kaya niya siya binuhay pa ay dahil lamang sa kanyang kapatid na babae na si Hana. Kung kaya't mas makabubuti nga daw sa ngayon na magpakalayo-layo na lamang ito sa kaniyang paningin hanggang sa siya ay mamatay. Habang wala namang masabi etong naturang lalaki sa mga isinaad para sa kaniya. Muli namang inatasan niya etong isa pang individual na nagpapanggap lamang na patay na bumangon. Nakaagad din namang tumugon sa kanyang nawika. Ayon pa nga sa binata na magpakilala daw ito sa kaniya at ilahad ang mahalagang impormasyon sa kaniyang sarili at mga pakinabang kung nais daw nitong mabuhay pa. Kung kaya't agaran itong nagpakilala at isinaad na ang pangalan niya ay si Kim Hee-won. Gayon din ang kaniyang posisyon at natapos na kurso. Napahanga naman sa kaniya etong si Jinhyuk at napagpasyahan na nakakapanginayang nga daw ang isa sa mga pinakakilalang guild ng kanilang bansa. Kung kaya't kaniyang iiwan ang pangangalaga nito sa kaniyang kamay na labis na ikinabiglang marinig nitong si Kim Hee-won. Sapagkat ayon pa nga sa kaniya, kung siya nga daw ang tatayong guildmaster ay tiyak na walang susunod sa mga pagpapasya niyang isasagawa dahil malamang na magkakaroon ng oposisyon buhat ng ang isang non-combatant na individual ay bigla na lamang uupo sa nasabing pwesto na sinang-ayunan naman ng ating pangunahing karakter na aniya ay siya na nga daw ang bahala sa nasabing usapin at kaniya na lamang papahiramin ang isang individual na tiyak niyang maaasahan nito sa ganoong mga usapin mga master. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakatanggap na ang iba pang mga hunter na miyembro ng nasabing guild na A-rank pataas na pinapatawag sa kanilang mismong opisina. Naiinis nga ang mga ito buhat sa natanggap nila ang nasabing mensahe habang nasa kalagitnaan ng kani-kanilang mga misyong isinasagawa. Hanggang sa kanila ding mapuna ang kumpulan ng mga tao sa isang sulok na agad din nilang hinawi at napag-alaman na naroroon pala ang kanilang nahulog na guildmaster at kasalukuyang wala na ring buhay kagaya ng iba pa nilang mga kasamahan. Agaran nilang tinahak ang kanilang gusali kung saan kanilang nasilayan etong si Kim Hee-won na nakaupo sa pwesto ng kanilang guildmaster. Agad ditong nagalit sa kaniya at nagpakawala ng isang pag-atake sa kanyang harapan habang naghahangad na ilahad sa kaniya ang bawat detalye ng naging kaganapan. Kung kaya't marahang nawika niya ang isang malaking pagbabago sapagkat mayroon na nga daw bagong hawak ng pamumuno ng kanilang guild na labis nilang hindi maunawaan. Makikita nating naroroon pala sa isang tabi etong si Alice na nagpasya na ring sumali sa kanilang mainit na usapan. Patuloy namang naguguluhan etong lalaki at di makapaniwalang isang bata lamang ang makakagawa ng ganitong klase ng kumusyon.
na labis na nagpainit sa ulo nitong babaeng vampira sa mga oras na iyon kung kaya't hindi na ito nakatiis pa at gumawa na ng kaniyang pag-atake na muling sumira sa malaking bahagi ng kanilang gusali. Samantalang ang nasabing komosyon ay nasisilayan naman nitong si Jin-Hyuk mula sa labas at talagang namomroblema sa aksyong isinagawa ni Alice. Kapwa din doon ay nakatanggap na isang mensahe etong binata na pinapapunta sa gusali para sa pagkuha ng resulta ng kaniyang ranggo. Ayon pa nga sa kaniya na makalipas ang 2 buwan matapos ang pagbabagong na idulot ng Tower of Trials sa kanilang pamumuhay ay bagya na ring nakakasabay ang lahat sa bilis ng mga pangyayari sa kanilang bagong mundo. Ang kaniyang lihim na pagkatao nga ay patuloy na inilalahad pa rin sa telebisyon at ang kaniyang nasabing sekreto ay tanging 2 tao lamang ang nakakaalam. Ito ay sina Mr. Kim at Teresa. Nakapa na nga kung hindi ilalantad ang kaniyang sekreto at gamit nga daw ang alias na unknown at ang kaniyang ranggo ay dihamak na mas magiging madali na ang kanyang pagkilos na isasagawa. At ngayon nga raw na ang lahat ng mga kondisyon na kaniyang kinakailangan ay kaniya nang pinangahawakan ay wala na nga magiging balakid upang kunin at gawin ang lahat ng kaniyang mga nanaisin. Pagkalabas nga niya ng gusali ng Awakened Association ay kaniyang agarang pinagmasdan ang kaniyang sertipikasyon bilang F-Rank Hunter. Habang kapwa naghihintay pala sa kaniya, etong sina Yo Yunhwa at Lee Tae-min, Alice at Kim Hee-won. Masaya ngang inilahad sa kaniya ng dalawa na sila ay kapwa tumaas na ng level na tinataglay sa kasalukuyan. Habang ipinakikilala naman sa kanila ng ating pangunahing karakter, etong si Alice na aniya ay mula pa sa Europa. Gayon din etong si Kim Hee-won na kasalukuyang namamahala ng kaniyang binalasa at pinalitan ng pinamumunuan na Black Crow Guild. Masaya itong nagpakilala at labis ang galak na dumating araw ang ganitong pagkakataon para sa kaniya matapos ang napakahabang panahon na pinaglingkuran niya di umano ang isang walang iyang individual. Labis namang hindi makapaniwala ang kaniyang mga kaibigan sa mga bagay na kanyang inilahad at mas lalo lamang ang mga ito ay nagpamalas ng kanilang admirasyon para sa ating pangunahing karakter mga master. Samantalang kaniya namang kinumpronta etong si Alice buwat sa uminit ang ulo nito sa isang simpleng salita lamang na ayon naman sa babaeng vampira ay hindi niya matatanggap na tawagin siyang isang bata na mas lalong ikinadismaya nitong marinig. Maya-maya ay inayan na lamang niya ito upang mangaso sa loob ng tore at nagpaalam na sa iba niyang mga kasamahan. Naguluhan naman etong si Alice sapagkat batay sa kanyang pagkakaalam ay nagalugad na ang buong bahagi ng unang palapag. Alam naman iyon ng binata, subalit higit nga daw na napakaraming lihim pa ang itinatago ng tore para sa kaalaman ng lahat, maliban sa kaniya. Pagkatapos ay makikita natin ito na kasalukuyang tinahak ang lugar na Moon Lake sa unang palapag. Lubanga daw itong napakaganda, ngunit sa ngayon ay wala nang mainteres pang tahakin ang naturang lugar. Napakatagal na nga daw ng panahon nung huling beses siyang makapunta dito, na ayon pa nga kay Alice na isa talagang magandang lugar ang kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Naguguluhan nga siya kung bakit tinatahak nitong si Jin-Hyuk ang lawa na ayon pa sa kwento ay matatagpuan dito ang 12 rebulto. At ang isa sa mga ito ay ang may pinaka-espesyal na rason. Kaniya nga itong nilapitan na ayon pa nga sa kaniya ay malamang na napunan na rin ito ng iba pang mga manlalaro at nakita ang kakaibang katangian nito kumpara sa iba. Subalit wala nga ang mga itong ideya hinggil sa kung ano ang halaga at pinakarason ng nasabing rebulto na naroroon. Hindi nga daw anumang metal na susi ang gamit upang ito'y mabuksan, bagkus ang sinag na nagmumula sa buwan. Kaniyang inilapat ang kanyang palad sa butas nito at sinimulang hanapin ang anggulo na kinakailangan upang mabuksan ang kakaibang silid. At matapos nga na maisagawa niya iyon ng maayos, ay kasabay na nahawi ang isang partikular na pwesto ng lawa patungo sa isang underground na silid at kanila itong agarang sinimulang tahakin. Hindi nga makapaniwala etong si Alice na may ganong klase ng silid na matatagpuan sa naturang palapag at ang ganitong klase ng pakiramdam ay matagal na niyang hindi nararanasan. Ang klase ng kalayaan na matagal nang ipinagdamot para sa kaniya. Natanong naman siya nitong si Jin-Hyuk kung nasisiyan nga daw ba siya sa pagpapasya na gumawa ng kontrata sa kaniya. Nabigla naman etong si Alice at ipinahayag na lamang ang bahagyang pagsang-ayon para sa kaniya. Nagpatuloy nga sila sa paggalugad ng silid hanggang sa nakaisip etong si Jin-Hyuk na alamin ang ilang impormasyon tungkol sa system ng Tower of Trials dito mismo kay Alice. Subalit ng kaniya itong tangkain ay may kakaibang nangyari o glitch na labis nilang ikinagulat. Buhat ng ang pagkalap ng impormasyon mula sa isang individual na likha ng system ay agaran nitong hinaharang at hindi pinahihintulutan. Ngunit magkaganoon man ay naging positibo pa rin siya sapagkat aniya
ang kakatwang pangyari ay isa pa ring impormasyon sa patakaran ng Tower of Trials na kaniyang napag-alaman sa kasalukuyan. Maya-maya ay nakadama naman etong si Alice ng kakaibang presensya na nagmumula sa madidilim na sulok ng silid at nang kanilang ang suriin ang mga ito gamit ang inihagis na bola ng apoy nitong si Jinyuk ay kanilang napag-alaman ng mga ito pala ay ang mga dambuhalang salagubang at plano silang dalawa ay atakihin. Agad namang nakadama ng pandidiri sa mga nasabing nilalang etong si Alice habang inatasan siya nitong si Jinyuk na tumabi muna kasabay ng kaniyang pag-activate ng skill na kinopya kay Teresa na tinatawag na Blessings of the Stars at direktang inatake ang pulutong ng mga dambuhalang salagubang. Kasunod noon ay inatasan niya etong si Alice na ipakita nito sa kaniya ang kanyang abilidad na ayaw naman sanang sundin ng nasabing vampira. Ngunit nang inilabas nga nito ang singsing ay kapawala na siyang nagawa pa at ginamit na lamang ang kanyang skill na Bloodbind na agarang binalot ang mga insektong naroroon at madaling naidispatcha nitong si Jinyuk ang karamihan sa kanila. Ayon pa nga sa kaniya na matagal siyang nagpigil sa pag-level up kung kaya't inaasahan niyang malaki ang maitutulong ng mga ito sa pagtaas ng kaniyang antas habang inactivate ang skill na Grave of Swords at masayang isinaad na huwag nga raw sanang huminto etong napakaraming bilang ng mga salagubang sa pagsugod sa kaniya. Samantalang sa ibang dako naman ay makikitang nagaganap ang isang bigating pagpupulong ng mga tumatayong leader at representatives ng iba't ibang guild. Etong individual nga na nangangalang Patrick ang nag-umpisa ng talakayan at inilahad na ang raid na isinagawa upang maakyat ang ika-4 na palapag ay nauwi lamang sa isang napakalaking kabiguan. Ang grupong binubuo nga raw ng 100 manlalaro ay tanging siyam lamang na individual ang matagumpay na nakalabas ng buhay. Tunay nga raw na napakalakas ng boss ng nasabing palapag at kinakailangan nilang makahanap ng solusyon kontra sa 100,000 rebulto na pinamumunuan nito. Labis naman ang galit ng isa pang naroroon na kahit ang mga divine artifacts di umano ay walang saysay laban sa nag-uumapaw na bilang ng mga puwersa na mayroon ito. Ayon ito kay Tenway. Habang saad naman ni Maria na kasama ni Teresa na ang naging kabiguan nga raw ay dahil sa daglian lamang ang paghahanda para isagawa ang pag-raid ng 3 palapag at walang sapat na oras sa paglago ng kanilang makasanayan ang mga manlalaro na sumabak dito na sinang-ayunan din itong lalaking nangangalang Baek Jinho. Kaniyang pinaringgan nga etong si Tenway na pinamumunuan ang Jongwa Guild buwat daw sa pagiging monopolista nito sa kanilang pangungulekta ng mga mana crystals. Kung kaya't nalagay sila sa ganitong klase ng sitwasyon na agarang mariin itong kinundina at kasabay na nagkaroon ang dalawa ng isang mainit na pagtatalo mga master. Pinahinto naman silang dalawa nitong si Patrick buwat nang hindi nga raw ito ang tamang panahon aniya upang sila ay magtalo-talo at naroroon sila upang gumawa ng solusyon batay sa nasabing problema. Natanong naman siya ni Maria kung mayroon siyang nais na ilahad para sa kanila na agaran nitong ipinagbigay alam na noong nakaraang araw ay kinontak nga daw sila ng mga tinatawag na demonic human at nagnanais na magkaloob ng kanilang tulong kapalit ang isang kondisyon. Nabigla naman ang lahat sa kanilang napag-alaman at sabay-sabay na kapwa nagpahayag ng pagkundina sa ibinigay na alok ng mga anila ay mga basurang individual. Etong ang si Teresa ay nababahala na rin sa nagiging takbo ng mga nangyayari sapagkat kasabay ng paglaki ng mga guild ay ganoon din ang pagkilala sa asosasyong tinatawag na demonic human. Kung kaya't dapat ang lahat ay maging maingat sa kanilang mga pagsasalita at pagkilos na isasagawa. Samantalang isang boses naman ang biglaang maririnig sa loob ng nasabing silid at nagpayag sa kanila na di umano'y nasasaktan ang damdamin ng isang kagaya niyang basura. Nagpakita nga sa kanila ang isang matanda at saad pa nga nito na hindi masama ang pagmamalaki sa sarili. Subalit dapat nilang mapagtanto na kasalukuyan ay wala silang sapat na abilidad at lakas upang magawang iklir ang 3 palapag. Labis na ikinabigla itong masilayan ng lahat at kapwa itong sina Tenway at Baek Jinho ay naghanda na para sa pakikipaglaban. Subalit hindi naman nagpakita ng anumang pangamba itong matanda at naniniwalang magbabago ang kanilang mga pananaw matapos na marinig ang kaniyang ilalatag na alok para sa kanila. Seryoso nitong nawika na umanib na nga daw ang mga ito sa kanilang grupo sapagkat nagtataglay sila ng sapat na kapangyarihan upang talunin ng tuluyan ang pinakatumatayong boss ng 3 palapag. Hindi naman nagtitiwala sa kaniyang payag etong si Baek Jinho at papaano nga daw nila yun maisasagawa gayong marahil wala pang 100 tao ang kasapi
ng kanilang grupo. Na sinagot naman itong hindi ba't kinakailangan nila ng mas maraming bilang ng mga tauhan, hindi ba? Kasabay nito ay ginamit niya ang kanyang unique skill na isa palang necromancer at napuna nitong si Patrick ang paglitaw ng napakaraming bilang ng mga sundalong kalansay mula sa labas ng kanilang gusaling kinaroroonan. Paliwanag pa nga niya na ang karamihan sa mga kasapi ng demonic human ay malawak ang kasanayan pagdating sa necromancy. Ayon pa nga kay Patrick na ang magawang pamunuan ang ganong karaming bilang ng mga patay na alagad ay lubang kakaiba hanggang sa kaniyang mapuna ang tungkod nitong pagmamayari at naunawaan kung papaano niya iyon na isasagawa. Naagaran ngang pinahayag nitong misteryosong matanda na ito ang produkto ng pinagsama-samang 79 na materyales at items na tinatawag ding Staff of Greed. Ayon pa nga kay Tenway na kung pagbabatayan ang kombinasyon sa abilidad nitong matanda sa pagiging isang necromancer at ng Staff of Greed, ang kanilang hangarin nga raw na maklear ang ikatlong palapag ay hindi na isang imposibleng pangyayari. Agad naman siyang pinagsabihan nitong si Maria at ipinaalala na ang kanilang kaharap ay isang miyembro ng isang mapanganib at masamang organisasyon. Ayon naman kay Baek Jinho na alam nilang bagay na iyon. Subalit kung ang mga ito ay mag-aalok ng isang kondisyon na hindi naman lantad sa publiko, ay naniniwala siyang maaari nila itong mapakinabangan. Ayon naman kay Teresa na kapwa nababahala na rin sa mga nangyayari at papaano daw ba nagagawa ng mga ito na naising makipagsanib puwersa sa isang masamang organisasyon. Tila nawawala na nga daw ang mga ito sa tamang pag-iisip. Naguguluhan nga siya kung ano ang pagkilos na dapat niyang isagawa sa ngayon hanggang sa biglaan siyang makatanggap ng isang tawag at sakto namang ito ay nagmula pa sa ating pangunahing karakter. Agara naman niya itong tinanggap at ating makikita ang kapwa kinakamusta siya ni Jinhyuk, gayon din kung siya nga daw ba ay muling nag-level up. Ngunit kapwa doon ay napuna nitong binata ang kakatuwang sitwasyon nitong kinalalagyan, na napuna din itong matanda na may kinakausap etong si Teresa sa kabilang linya. Nawika nga nito na sa halip na magtago sa monitor etong kaniyang kausap ay mas makabubuting ipakita na lamang nito ang kaniyang pagmumuka na agarang pinagbigyan naman ng ating pangunahing karakter. Kasabay nito ay mapipinta ang pagkabigla sa pagmumuka ng lahat ng mga naroroon na siya daw pala ay ang player na tinatawag na unknown, na matagumpay na na-clear ang unang palapag at walang kaidi-idiya ang mga ito na iyon pala ay ang binatang si Jinhyuk. Lubha nga raw matunog ang kanyang misteryosong pagkakakilanlan matapos siya ring tagumpay na nakamit at labis na hinahangad ng lahat ng mga guild na siya ay ma-recruit. Wala nga silang kaidi-idiya kung papaano nila ito makokontak at labis ang saya ng mga ito na sa ganitong mga pagkakataon pa siya nagpakita sa kanila. Maging etong matanda ay nasiyahan sa kanyang pagpapakita at agarang nagyabang na hindi katulad ng unang palapag ang magiging pahirap na pagdadaanan sa boss ng ikatlong palapag. Ngunit sila ay may sapat na daw na kakayahan para ito malagpasan. Ipinagyabang nga din niya ang pulutong ng mga bangkay gamit ang kanyang skill bilang isang necromancer. Ngunit hindi naman namangha doon etong si Jinhyuk at hinamak pa nga ang kanyang kakayahan gamit ang isang peking baston. Nalubos nitong ikinagulat na marinig mga master. Sinambit nga niya na ito ay likha lamang sa tinatawag na Saint Heart at prison uniform wet with holy oil. Halata nga daw na peke ito kung para sa kaniya, na agarang tinanong nitong si Patrick kung mayroon siyang pruweba hinggil sa kanyang payag, kung kaya't ipinaliwanag nitong binata na ang totoong Staff of Greed ay nagtataglay ng pulang gem sa loob ng bungo nito at napaka-imposible na makuha ang naturang item sa pamamagitan lamang ng pag-akyat na ikatlong palapag. Dagdag pa nga niya na ang mga kalansay na nilikha nitong matanda ay lubang mahihina lamang at ang ganong klase ng mga alagad ay malamang na hindi tatagal ng kalahating araw sa loob ng kwarto ng pinakatumatayong boss. Halata nga daw na nililin lang lamang sila nitong matanda at planong abandonahin matapos na makakolekta ng maraming barya at magiging sakripisyo sa kanilang isasagawa. Hindi naman nagustuhan ng matanda ang naging tabas ng bibig nitong si Jinhyuk at nawika na lamang na pagsisisihan ng mga ito na hindi nila tinanggap ang kaniyang ibibigay na alok para sa kanila. Nagbanta pa nga siya sa binata kung magagawa pa nga daw nito na maging ganoon kaarogante oras na sila ay nagarap ng personal at kasabay na tuluyang nagpaalam sa kanila kasama ang mga alagad nitong nilikha. Nangangamba naman etong si Patrick kung ano na ang hakbang na dapat nilang isagawa sa ngayon. Ngunit sumagot naman etong binata at isinaad na ipaubayan na lamang ng mga ito sa kaniya ang lahat. Kaniya nga daw sisiguraduhin
na hindi nila kinakailangan pang makipag-alyansa sa mga nasabing demonic humans. Gayon din ang kumita mula sa pag-clear ng tore. Nangangamba naman ang mga ito kung magagawa niya ang naturang bagay ng mag-isa. Subalit muli lamang niyang binigyang diin na magagawa niya ang nasabing bagay. Agad naman din ditong mapupuna na ang lahat ay may intensyon sa ngayon na ilatag ang kanilang mga alok na maaaring ibigay sa binata upang siya ay maging bahagi ng kani-kanilang mga guild. Nag-uunahan nga ang mga ito sa kanilang mga ninanais, subalit binigyang diin niya na hindi nila kinakailangan pang magbigay sa kanila ng anumang bagay. Tanging pakiusap lamang niya na kung maaari ay pansamantalang harangan ng mga ito ang buong lugar upang hindi manghimasok ang iba pang mga manlalaro. At kung iyon nga daw ay kanilang isasagawa, ay nangangako siyang wala maski anong kukuning pabuya mula sa kanila. Bagyang naguluhan naman ang lahat sa kanyang naging pahayag at nagtanong kung ano ang pinakarason niya para magpasyang gawin ang bagay na iyon. Bagya namang napahinto etong si Jinyuk sa naging katanungan at ipinahayag na kinakailangan lamang niyang isagawa ang bagay na kailangan niyang gawin para sa isang tao na kanyang kinukonsidera bilang isang mahalagang kasamahan na ikinabiglang marinig ni Teresa. Ngunit sa kabilang linya naman ay di rin niya halos mapigilan ang kanyang sarili sa pandidiri sa mga binibitawang payag at ang kanyang mga binibitawang kataga ay mas lalo lamang nagpahanga dito kay Baek Jinho na wala nga raw siyang iba pang masabi at napapaisip na lamang sa kanyang sariling estado. Makaraan ng kanilang naging pag-uusap ay pinahayag ni Jinyuk na kung sa isang normal na individual ay tiyak na tatanggapin ng mga ito ang nasabing pabuya. Ngunit literal ng mga nasabing guild representatives ay hindi nakikita ang mas malawak na mga bagay-bagay. Sapagkat ang ganitong pagkakataon nga daw ay sapat na upang makakuha ng mas mahalagang impormasyon at karanasan para sa kaniya. At upang makumbinsi ang mga ito ay kinakailangan niyang mag-upload ng video habang nakasuot ng kanyang maskara upang hindi siya makilala ng iba pa. Pinagmasdan nga niya ang kanyang kasalukuyang stats at napuna na siya ay kasalukuyang nasa level 12 na matapos lamang napuksain ang napakaraming bilang ng mga dambuhalang sa lagubang. Maya-maya ay tinawag naman ang kanyang atensyon nitong si Alice na kasalukuyang nagrereklamo buhat ng pinabayaan na lamang siya nitong binata sa pagligpit ng mga natitirang halimaw. Umiiyak nga ito sapagkat hindi na nga raw may tuturing na isang partnership ang kanilang kalagayan, bagkus isang kontrata ng pang-aalipin na kinundina nitong si Jinyuk. Nabagpasya naman itong binata na bumili ng mga kinakailangan upang manumbalik ang nawalang mana sa katawan nitong babaeng vampira. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Alice, lalo na't kung magpapatuloy nga daw sila sa kanilang misyon habang hindi nanunumbalik ang kanyang lakas ay hindi niya matutulungan etong binata sa kanyang ninanais at labis na nagpakita ng pananabik habang literal na dugo niya ang gusto nitong maging putahe at nangako pa nga na hindi ito magiging ganon kasakit at lalasapin ang bawat patak na kanyang makukuha mula sa kaniya mga master. Nangangamba naman at ayaw sanang pumayag nitong si Jinyuk, ngunit sadyang tigang sa lasa ng dugo etong vampira at agarang isinagawa ang kanyang ninanais. Makaraan nito ay labis ang kasiyahan sa kanyang pagmumuka habang naiinis naman etong binata at napapaisip kung gaano kadaming dugo ang nawala sa kanyang katawan. Muli siyang nagnais na bumili ng ilang mga items sa system na ayon pa nga kay Alice ay tila ba walang mga silbing bagay ang mga ito. Sinagot naman siya ni Jinyuk na maaaring ganoon ang pagtingin ng karamihan sa mga ito, subalit nakadepende lamang kung papaano at kailan ang mga nasabing items ay gagamitin. Ngayon nga daw ay mas magiging abala na sila at planong tahakin ang pinakamalalim na bahagi ng underground ng unang palapag, kasabay ng kanyang biglaang pagtalon sa hukay na nasa kanilang harapan. Takot naman etong si Alice kung bakit bigla na lamang siyang tumalon gayong wala silang kaide-ideya kung gaano ito kalalim. Ngunit ayon naman sa binata na alam niya kung gaano iyon kalalim, buhat ng kanyang isinagawa ito ng mahigit 100 beses sa paglalaro ng Tower of Trials. Hanggang sa maya-maya pa ay inatasan na nitong si Jinyuk etong si Alice na gamitin ang reverse gravity at matagumpay na nakalapag ng maayos. Payag pa nga nitong si Alice na hindi niya matukoy kung talagang mahusay etong si Jinyuk o sadyang swerte lamang. Ngunit agaran naman siyang nabahala na naunawaan din nitong binata, kasabay ng pagsindi ng apoy sa isang dambuhalang torch na nasa kanilang harapan. At ang liwanag na ito ay nagdulot upang kanilang makita ang pulutong ng mga dambuhalang insekto at halimaw na kapwa naroroong pinapalibutan sila. Payag pa nga nitong si Jinyuk na ang mga ganong klase ng mga insekto ay walang panama sa kaniya, kung kaya't mas makabubuting ipakita na lamang nito ang kanyang sarili. Sinagot at tinanong naman siya
ng isang napakalaking nilalang kung kilala daw ba siya nitong individual na nasa kaniyang harapan, na tinugon naman nitong binata ng oo at isinaad na ang pangalan nito ay walang iba kundi si Anubis, mga master. Napangiti naman etong nasabing nilalang at isinaad pa nga na nais niya sanang mag-aliw buwat nang siya ang kauna-unahang manlalaro na pumasok doon. Subalit mukha nga daw nagmamadali itong mamatay. Wala namang paki itong binata sa kanyang mga tinuran at nagnanais pa nga na simulan na ang kanilang sagupaan. Lubha namang hindi nagustuhan ni Anubis na mismong siya ang lalaban dito sa binata, habang agara naman siyang dinepensahan nitong si Alice at nagnanais na tumakas na etong si Jinyuk at siya na muna ang bahala hanggang sa siya ay makalayo. Nabigla naman etong binata sa pag-aalala sa kaniya ng nasabing vampira. Ngunit kaniya itong pinakalma at manood na lamang aniya sa kanyang pagkilos na isasagawa, sapagkat kaniyang araw ipapamalas kung anong klaseng individual ba ang taong kanyang napagkasundo ang gumawa ng isang kontrata. Naaliw naman sa kaniya etong dambuhalang nilalang na ginamit nga ang kanyang baston at inactivate ang skill na tinatawag na Judgment of Anubis. Nagsimula na nga itong magtanong sa kaniya kung ang kanyang pagkakakilanlan ay batay sa impormasyong kanyang nakalap mula sa babaeng vampira. Pamilyar naman ang binata sa nasabing abilidad at ayon pa nga sa system na kung kaniyang nais na makopya ito ay kinakailangang masira ni Jinyuk ang vessel na nagtataglay ng kamalayan ni Anubis sa pamamagitan ng pagkainis nito. Alam niyang kinakailangan niyang sagutin sa ngayon ang tatlong katanungan nang walang anumang pag-aalinlangan, maging eto man ay walang katotohanan. Kung kaya't sinagot niya ito ng oo mula sa unang tanong niya. Muli siyang nagtanong kung naroroon siya upang magnakaw ng items. Nakapasinagot ng binata ng oo at planong maghanap ng mga bagay na maaaring maipagbili sa black market. Samantalang ang ikatlong katanungan naman ay nawikan nitong si Anubis kung sa palagay daw ba nitong binata ay makakalabas pa siya ng buhay matapos na tumapak sa loob ng kanyang teritoryo. Naagarang sinagot muli ng binata na kung hindi nga raw niya siya magagawang talunin ay kinakailangan na lamang niyang isuko ang paghahangad sa mga items, gayon din ang kanyang sariling buhay. Pagkaraan noon ay muling na-activate na ang skill of Judgment of Anubis na nagpapahayag na ang lahat ng kanyang stats sa kasalukuyan ay bababa ng 50% at ang kanyang abilidad ay pansamantalang hindi niya magagamit sa loob ng 1 minuto. Kasunod nito ay tinawag ni Anubis ang isa sa kanyang mga alagad upang siya mismo magpataw ng hatol dito sa binata. Tinawag niya ang isa sa kaniyang makampyon na isang dambuhalang mantis na muling pinandirian naman nitong si Alice. Natanong naman siya nitong si Anubis kung ano ba ang masasabi niya sa kaniyang alagad, na sinagot nitong kahanga-hanga. Subalit inilabas niya ang isa sa mga item na kaniyang binili na tinatawag na mini gramophone at isinaad na ang item na ito ay sapat na upang talunin ang kanyang kampyon, mga master. Naguluhan naman sa klase ng estratehiyang gagamitin nitong si Jinyuk etong si Anubis, habang wala namang sinayang na anumang oras etong dambuhalang mantis at nagsimula na sa kanyang pag-atake. Ngunit gamit ang epekto ng mini gramophone na ang kumpas ng bawat tugtog ay nakabatay sa kaparehas na pattern ng mga pag-atake nitong giant mantis, ay walang anumang kahirap-hirap na naiiwasan nitong si Jinyuk ang lahat ng mga isinasagawa nito laban sa kaniya. Nabigla naman at hindi makapaniwala etong si Anubis sa pagkilos nitong binata hanggang sa lumipas na ang 1 minutong pagpigil sa abilidad ni Jinyuk at dooy nagsimula na rin siyang gumanti ng kaniyang mga pag-atake. Subalit labis na kamangha-mangha ang bilis ng regeneration ability nitong kaniyang kampyon at ayon pa nga kay Anubis na tiyak na katapusan na nitong binata, oras na maubusan nga raw siya ng mana. Alam din naman ni Jinyuk ang bagay na iyon at kung pagbabatayan ang kasalukuyan niyang level ay wala siyang sapat na kakayahan upang matalo ito. Kung kaya't gagawa na lamang siya ng pagkilos na mas nanaisin na lamang nitong kaniyang kampyon na mamatay na lamang kesa sa patuloy pang maghirap. Hindi makapaniwala etong si Alice na pinaglalaruan lamang nitong binata ang giant mantis sa kabila ng lakas nitong tinataglay. Kaniya nga daw nadarama na kung etong si Jinyuk ang tutulong sa kaniyang hangarin ay malaki ang tsansa na siya ay magtagumpay. Galit na galit etong si Anubis sa ikinikilos ng kaniyang alagad. Subalit kasabay naman nitong patuloy lamang iniinsulto ng binata ang kaniyang kakayahan hanggang sa tuluyang hindi na nito kinaya pa ang kaniyang pagpapahirap at nagpasya na lamang magpatiwakal, mga master. Labis namang hindi makapaniwala etong si Anubis habang muli namang tumaas ang antas ng level na tinataglay nitong si Jinyuk. Gayon din
ay muling nakuha ang panibagong abilidad ng Ice Magic na labis nang ikinagalak na mapag-alaman, buhat nang hindi niya inaasahan ang nasabing bagay. Ang kaniyang naging aksyon ay kapwa kinilala naman nitong si Anubis, subalit sa tingin daw ba nitong si Jinyuk ay magagawa niya siyang talunin gamit lamang ang pipitsuging Ice Magic, na sinagot naman niyang papaano siya magagawang labanan nito gayong hindi nga raw ito magawang tumayo mula sa kanyang kinauupuan, buhat ng siya ay kasalukuyang nasa ika-42 palapag. Nauunawaan naman ni Anubis na may kaalaman talaga itong binata hinggil sa kanyang estado, kung kahit ano daw ba ang rason nito kung bakit siya naroroon at nakikipaglaban. Ngunit ayon naman kay Jinyuk ay wala siyang partikular na rason, bagkus tanging nag-aaliw lamang siya sa sistema ng laro. Labis namang nainsulto etong si Anubis sa naging pahayag ng binata at muling inilabas ang kanyang bagong alagad na mga bubuyog. Inatasan nga niya ang mga ito na agarang paslangin ang hambog na binatang nasa kaniyang harapan at ginamit naman ni Jinyuk ang kanyang Ice Magic. Gayon din na pagtanto na hindi iyon sasapat upang paslangin etong mga alagad na insekto ni Anubis. Kaya't sa mga oras ding iyon ay kapwa ginamit na rin niya ang Fire Magic at gumawa ng isang kombinasyon ng mahika ng apoy at yebe na tinawag pa nga ng system na skill na Daylight na direktang pinakawalan sa pulutong ng mga insekto na patungo sa kanyang direksyon. Makikitang labis nga itong nagdulot ng pinsala sa mga insekto, buhat nang ang skill na Daylight ay isang skill na maaring gamitin sa pangmalayo ang pag-atake at kapwa nakakaapekto sa paningin ng kaniyang mga katunggali, buhat sa dagli ang napakalakas na liwanag na kaya nitong pakawalan. Sa kaniyang nasasaksiyang pagkilos ng binata ay napagpasyahan nitong si Anubis na magbago ng estratehiya sa pakikipaglaban. Kaniyang pinalakas ang tinatawag niyang Hive at nagpakawala ng isang napakabilis na bubuyog patungo kay Jinyuk. Agaran naman itong inatake niya, subalit sa halip na ito ay mapaslang, pagkatama ng kanyang Ice Magic ay kabaliktaran nga ang nangyari sapagkat nagawa nitong bubuyog na i-duplicate ang kanyang sarili. Muli siyang hinamak nitong si Anubis, ngunit nananatiling kalmado pa rin itong ating pangunahing karakter na inilabas muli ang isang item na tinatawag na Giant Pill. Mabilis nga niya itong ibinato sa isa sa mga bubuyog at kasunod na inilahad ng system na pagkalipas nga daw ng 1 minuto ay gagana na ang epekto ng nasabing tableta. Abala naman itong binata sa kanyang pakikipagpatentero sa mga bubuyog at ginawa pa ng sasakyan ang isa sa mga ito na mas lalo lamang nagpakulo sa tambucho nitong galit na si Anubis. Ayon kay Jinyuk, nang makalaban ang mga nilalang na hindi magawang paslangin at patuloy lamang sa pagdami, ay talagang magdudulot ng kawalan ng pag-asa sa mga makakalaban nito. Subalit literal nga daw na iba siya kumpara sa mga karamihang manlalaro. Pagkatapos ay matagumpay niyang nagawang maikulong ang mga bubuyog sa loob ng isang cube at kasabay na ginamit ang iba pang mga item na kanyang binili upang mas lalo pang tumibay ang nasabing kahon na nagkukulong sa mga dambuhalang insekto. Muli niyang ginamit ang kanyang Fire Magic at sinimulang tustahin ang mga insekto na nasa loob nitong cube habang na-activate na ang epekto ng kanyang inihagis na tableta na siyang nagkulong sa mga bubuyog sa loob nito, kasabay ng muli niyang pag-level up. Hindi naman makapaniwala etong si Anubis sa kanyang nasasaksiyan at napaisip kung napagplanuhan talaga nitong binata ng maigi ang lahat ng kanyang magiging pagkilos at gumawa ng kanyang sariling mga patibong. Nakatitiyak nga daw siyang ang kanyang aksyong isinasagawa ay nakalkula na nito magmula pa noong umpisa. Labis siyang nakadama ng galit at nagpasya na lamang na wasakin etong Hive na kunestyon naman nitong ating pangunahing karakter. Mapipinta ang nag-uumapaw na pagkamuhi nito para dito sa binata at para bang bata na inagawa ng laruan kung magwala. Saad pa nga nito, natiyakin lamang daw nitong si Jinyuk na patuloy siyang mabubuhay at aakyat ng tore na agarang sinang-ayunan naman ito. Dagdag pang ang wika nitong si Anubis na sa susunod na kanilang pagtatagpo na lamang kaniyang isasagawa ang paghusga mula sa kalapastanganan nitong isinagawa mga master. Kasunod nito ay tuluyan ng nawasak ang dibultong nagsisilbing sisidlan ng kamalayan ni Anubis at do'y kapanakopya na nitong binata ang abilidad nitong tinatawag na Judgment of Anubis. Habang ayon na rin sa system na mayroon pang ibang mga Diyos ng Tore na kasalukuyang nagpapakita na ng interes sa kaniyang mga isinasagawang aksyon na isiniwalang kibo lamang niya. Eto namang si Alice ay naguguluhan sa mga nangyayari habang muling tiningnan nitong binatang kanyang stats at nakita na siya ay kasalukuyang level 90 na at iyon pa lamang din di umano ang unang beses na madagdagan siya ng ganong kalaking antas kumpara sa mga nagdaang pagpasok nito sa nasabing silid sa nakaraan. Gayon din ay ninais ng isaayos ang paglalagak ng kaniyang mga skill na tinataglay.
Samantalang nakatanggap naman siya ng isang tawag sa mga oras ding iyon. At ito pala ay nagmula kay Chon Yusong, na labis niyang di inaasahan. Agaran nga ito nagpakita ng galit, buwat sa malamang ay nasa loob na naman ng tore etong kanyang karibal at kasalukuyang nasa isang lokasyon na hindi siya pamilyar. Agaran nga ito nagpayag ng isang panukala, buwat nang sa pagkalipas nga daw ng 24 na oras ay magaganap ang isang martial arts tournament na inilatag ng Awakened Association at ang mga manlalaro na nakakuha ng ranggong A pataas ay makikilahok sa naturang paligsahan. Nakapwa naman na question nitong si Jinyuk, buwat nang hindi nga raw iyon ang tamang oras para unahin ang ganong patimpalak kaysa sa pag-clear ng ikatlong palapag ng tore. Subalit literal na sarado din ang utak nitong si Chon Yusong at ninanais na makibahagi sa naturang torneo etong binata kasama siya ng kanilang matukoy na nga di umano at mapatunayan kung sino sa kanila ang tunay na mas malakas. Ngunit kapwa nagmamatigas din etong si Jinyuk at ayaw pumayag sa pangungulit na ginagawa ng kanyang kausap. Kung kaya't binigyan din itong si Chon Yusong na hindi nito magagawang tanggihan ang kanyang panukala, buwat nang nagtataglay siya ng isang tiket ng imbitasyon para sa isang pagtitipon sa black market mga master. At matapos ng naturang eksena ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 24 to 30 ng manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli!